Mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay, lalo na kung kinakailangan mo ng kalinga at tulong nila. Patunay dito ang ilang mga kababayan nating OFW sa Hong Kong na minsang nakaranas ng pang-aabuso sa dayuhang bansa. Nung pagkapunta ko dito, panahon ng pandemic. Tapos 21 days yung quarantine ko. Pagkain namin, hindi exact na mabibigay ng hotel sa amin. Kaya yun, humihingi ako ng tulong sa kanila, tubig, gamot, saka vitamins, prutas. Ang dali lang nila nabigay. Pumunta sila sa hotel. Nung una ko pong pumunta dito, ano po ako ng maltrato ng amo. Dinuduraan po ako sa mukha, sinasabihan ako ng masama, tapos pinapatayo ako sa harap ng pintuan ng madaling araw. Tapos nag-post po ako para manghingi ng tulong. Nakatulong po ang social justice kasi sila po ang naghanap ng pangalawang amo po. Sobra-sobra pong laking tulong po sa amin. Nabigyan ako ng magandang amo, makatapos na yung anak ko ng pag-aaral dahil doon. Ngunit sabi nga sa isang kanta, ang gulong ng buhay ay paikot-ikot lang. Kaya naman laking pasasalamat ni na Arlene at Alma sa may isang grupo dito sa Hong Kong na tumulong sa kanila para maresolba ang kanilang problema. Nagpapasalamat po ako sa social justice, sa laking tulong po na binigay po sa akin. Buong puso po ako nagpapasalamat sa kanila. Kasi siyempre first timer, hindi ko alam kung anong gagawin dito. Buti na ang daming tumutulong dito, isa na yun yung social justice. Ating tunghayan ang personal na pagpapasalamat ni na Kuya Alan at Tito Boy kay Marites Palma at sa kanyang itinayong Social Justice Group. Kami nandito po sa Theater Garden kung saan madalas magtipon-tipon po ang ating mga kababayan dito sa Hong Kong, Kuya At Alan. maayos, magaling at matulungin na Marites ang kasama natin ngayon. Marites Palma po, siya po ang namumuno sa social justice dito sa Hong Kong. Una muna, ano ba ang social justice? It justifies its name po. Oo. Yung social justice, nasasabi na doon lahat yung karapatan ng mga domestic workers na naaabuso kung paano natin makuha yung justice para po sa kanila. Ang inyong organisasyon ay tumutulong doon sa mga kababayan natin na naabuso ng mga amo, hindi nasiswelduhan, natatanggal sa trabaho. Lahat ng mga problemang ito pwedeng dumulog at humingi ng tulong sa inyong organisasyon. May istorya talaga behind it. May Ano istorya mo, pinanggagalingan. Marites? Yes po, naka-experience na din po kasi ako ng pang-aabuso ng amo at yung kahirapan po sa buhay. Yun po ang nagbigay sa akin ng lakas para itayo ang grupong ito. Una muna, nung ikay nasa Pilipinas, ano ang iyong trabaho? Bakit ikaw ay umalis sa Pilipinas? Isa po ako noong sa daycare worker po ako noon. Okay. Ang late po ng sahod, tapos may anak na po ako, and yung anak ko laging nagkakasakit. So, naisipan ko pong mag-abroad. At nauna po ako nagpunta ng Singapore, then nagpunta ng Macau, and then dito po sa Hong Kong. So, dito Singapore, na po ano ang nagtagal. nangyari? Naka 2 years din po ako doon, and then pababa po kasi ang sahod din. So, nagpunta ako ng Macau. Mas malaki pa rin dito sa Hong Kong. Yung sinabi mong abusadong amo, yung Sa mga una mo, Singapore po, dinaya po ako ng ampo din kasi ang nakalagay po doon is domestic worker ako, pero pinagtrabaho ako doon sa daycare center kasi pag-aari niya yun, isa siyang principal. So doon ako nagtatrabaho during the day, then at night, sa bahay din niya ako nagtatrabaho. So okay. parang doble yung trabaho ko, pero yung sahod ko po is ng domestic worker. Pero kahit 2 taon. Tinapos ko po yung 2 taon. Okay, so nangyari sa Singapore, ikay nagdesisyon na pumunta ng Macau. Sa Macau, ano naman ang nangyari? So wala po naman po akong naging problem. Pero yung unang amo ko doon is matapang po siya. Portuguese tapos Sumisigaw? Malaysian. Ay, yes po. Pagkatapos ng Macau, ikay napunta na dito sa Hong Kong. Yes. Anong klaseng pangmamalupit, anong klaseng pang-aabuso ang iyong naranasan dito sa Hong Kong? Dito naman po yung employer ko po kasi parehong Chinese. Ang sabi nung in-interview ako, walang aso. Pero pagdating ko may aso pala. Tapos ang liit ng bahay. Tapos ang dami ang daming camera. Tapos hindi ako binigyan ng susi. Hindi ako pwedeng gumamit ng phone. Sabi ko, yung phone lang, yun lang ang connection ko sa anak ko. Kung ilalayo mo yung phone sa akin, hindi naman ako nagse-cellphone na araw-araw maghapon kasi nandun nga yung cameras nila, di po ba? Tapos stay in pa si ma'am, si Lola nandun pa. Siyempre, ang daming mata sa akin, another yung mga cameras. Ayaw pa rin niya. Sabi ko, i-terminate mo na lang yung kontrata. Ayaw niya akong i-terminate kasi maganda daw yung servisyo ko kasi magaling ako mag-alaga ng bata. And then, one night talagang hindi ko na kaya. 8 o'clock po yung curfew ko. So, umuwi ako ng 12 o'clock ng gabi.
bawal mag-doorbell. Bawal mong gamitin yung cellphone kapag nasa pulog ka. Pero pag inutusan kang maglakad ng aso, mamalengke, pagbalik mo, tatawag ka kasi bawal mag-doorbell. Kailangan tawagan mo sila to open the door for you. Sabi ko, it's unfair. Tapos kung pag-uwi ko at wala pa sila, maghintay ako sa baba, winter nun, ang lamig-lamig. Nangyari to sa amo mo, umalis ka sa kanila. Yes po. Kailan mo naisipan itatag ang social justice? It takes few years pa din po kasi I empowered myself. Nag-training ka pa yata Yes po. Dumalo po ako ng leadership training, ganun po. So To empower proseso din myself. hindi yung parang Hindi gising po. ako, ano na, Oh, sabi bigla ko lang. justice, Oo. ako aktivista na. Hindi, no? May Okay. proseso. Marami pa akong dinalohang trainings. And in the meantime, lumalaki yung anak ko sa Pilipinas. Yes po. At nagtatrabaho ka at nagpapadala ka kahit papano. Yes po. So after a few years, itinatag mo ang social justice. Ilan ang miyembro at paano ka nag-umpisa? Nung unang po, mga friends ko lang po, mga 100, ganun lang po. From my friends. Marami na yun, ha? Yes po. And then later on, ngayon po, 49,000 na po and counting. Ano naman mga serbisyo ang inyong ibinibigay sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong? Ang pinakagusto ko pong nagawa ng aming grupo ay nung panahon ng pandemic kasi kami po yung nagbigay ng ayuda sa mga domestic workers na bagong dating dito sa Hong Kong na walang pakialam yung mga employer habang sila ay naka-quarantine. Di po ba umabot nung quarantine 7, 14, naging 21. Yun ang pinaka-worst yung 21 days na na quarantine. Imagine, ma-quarantine ka ng 21 days, ang pagkain mo cup noodles lang. Dahil ang daming tulong na iyong ibinibigay, binabahagi sa ating mga kababayan, paano ang financing? Saan kayo kumukuha ng pera para makatulong? Gumawa po ako ng proposal at ipinasok ko po sa mga NGOs and na-approve naman po yung proposal na ginawa ko. So yun, sa una nagkaroon po kami ng pera na pang-ayuda and then later on, nung naubos, gumawa ako ulit. So nabigyan po kami ulit and then later on, yung mga taong nakakakita na po sa aming ginagawa na mga local dito sa Hong Kong, sila na po ang nagdo-donate. Kusang nagbibigay Kusang na. nagbibigay na po. Tinatawagan ako, sabi, oh Marites, we want to give money for you, where will we drop? May Yes things po. lang napansin ko. Number one, you didn't make excuses. Hindi Oo. yung parang, ay sorry, busy ako, Sunday lang meron ako, so hindi ko magagawa yon. Same sa pera, di ba? Kasi yung iba may oras, walang pera. Yung iba may pera, Walang oras. walang oras, walang opportunity. But ikaw, never mind na napakaliit ng opportunity mo, never mind na wala kang Napakaliit pera, ang oras. never mind na yun Oo. lang na nga oras mo sa sarili mo, but you told Binibigay pa yourself rin. you'll put this together. No? Pero Marites, nobody does it alone, ika nga. So ikaw, ang namumuno, meron ka bang board? Meron ka bang mga kasamahan? Meron po akong napili na mga leaders din po na nagkasama ko sa admin works. So, hindi ko naman po kakayanin lahat Di ba Correct. sa dami ng trabaho. So, binigyan ko po sila ng kanya-kanyang duties. Kung may nangangailangan po ng hospital visit, kung may mga kababayan tayong nangangailangan ng tulong na nasa hospital, meron din pong naka-atoka. Kung may na-terminate anytime, meron din pang nakatoka doon. So, kung may parang police case ganun, kung naabuso, meron din akong... Puntahan nga natin yan. Halimbawa, ospital, kaagad alam nila kung saan pupunta. Yes kung po. sino ang tatawagan. Nagme-message po lang sa akin and then yung ibang admin na naka-duty, kinukuha namin, kahit hindi po namin kilala, kasi kilala na nila kami, kinukuha namin yung full name, yung room number, mobile number, and yung needs niya. Never pumasok sa mind mo na parang, ba't ko ba ito ginagawa? Dapat gobyerno natin gumagawa nito. Ba't ba natin ginagawa ito? Dapat simbahan gumagawa niyan. I mean, totoo naman, dapat tumulong lahat. Pero what was that inside of you na parang, sige, hindi na ako mag-criticize nila, ako na lang gagawa. Si Gandhi po kasi na-inspired po ako sa sinabi niya, be the change you want to see in this world. So, I want to see changes po. So, it starts from myself. Tama. It should inspire us, di ba, na sila hindi empleyado ng gobyerno, sila walang resources na gagawa. So kung talagang full backing ang Republic of the Philippines sa ating embahada, sa consul, sa Department of Migrant Workers, we should also do more to make it easier for you. Yes po. Gaano ka Sama-sama busy po. ang social justice? Very busy po. Yung SMS ko po, yung messenger, ang dami pong nagme-message. So, pinipili ko na lang po yung talagang immediate action. Halimbawa, papakamatay na ako sa dami ng problema. Inuuna ko na po yun kasi yung about sa mental health. Nag-aral din na po ako ng mental health dito. Yung isa akong first aider po ng mental health. Okay. So, accredited na po ako. Isa-isahin nga natin ang mga pinakamadalas na mga cases na inilalapit nila sa social justice. May mga mental health ailments, Yes. mga gustong magpakamatay,
Ano pa? Hospital. Na-terminate po. Police cases. Opo. Utang. Na-terminate. Balita Utang. ko maraming Utang. nababaon Yun sa po yung utang, mga no? may problema na sa mental health, yung mga nabaon sa utang. So, hindi na nila dahilan. alam. Pero saan meron tayo hindi isang natin dahilan, sir. Yes papayan. po. Ano Yung- pa isang dahilan? Yung anak nila na-rape ng Oh. tatay. Alam naman natin at sineselebrate naman natin yung mga amo na mababait, tinuturing tayong pamilya. But yun nga, Kuya Boy, paulit-ulit na lesson, if we don't talk about it, Yes. it doesn't go away. Yes. Diba? So kung may diskriminasyon, kung may abuse, just because hindi pinag-uusapan, it doesn't mean it's not It's not happening. real. Happening. Oho. Yes, nangyayari Part po of talaga. yung Marites, yung segment natin na salamat is not only na ang CIA at BI mag-recognize, but maraming tao gustong tumulong, Tama. walang opportunity. So, kung gusto nila tumulong sa social justice, anong kailangan nyo? So, finances? Yes po. Okay. And then, how do they get it to you? How do they contact you? Sa mga gusto pong magbigay ng tulong sa amin po, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook account, Marites Palma, Tekla, or i-WhatsApp nyo po ako. Kailangan talaga ng Pinoy ng ate at kuya na Tama. malalapitan at matatanungan. Ikaw ang Marites na ipinagbubunyi naming lahat. Mabuhay si Marites! Thank you po. Marites, social justice, I honor your goodness. Thank you po. Maraming salamat for all the things that you do and thank you for all that you are. Ikaw at ang iyong mga kasamahan, we're proud of you at lahat kami dito sa Cayetano in Action, nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Salamat, salamat. Thank you din po. Huwag po kayong aalis dahil ipagpapatuloy po namin ang aming kwentuhan dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.